Marangya ang buhay ng isang katulad ni Crisel. Hindi kagaya ng ibang mga bata, nakukuha niya literal ang lahat ng gusto niya na parang sa isang pikit lang ng kanyang mga mata, nasa harapan niya na ang mga hinihiling niya. Walang kahirap-hirap, walang imposible. Ma, kailangan ko ng pera. Dire-diretsyong sabi ni Crisel, ni hindi man lang bumati sa mga magulang. Ngumiti naman ang kanyang ina at saka nagsalita. Para saan? Di ba binigyan ka na namin ng allowance? Naubos mo ba agad? Tanong ni Melissa sa anak. Bumuntong hininga ang dalaga at saka na maywang. Ano? Magbibigay ba kayo o hindi? Pupunta kami ng mall mamaya at gusto ko bumili ng mamahaling gamit kaya pwede ba? Ayoko ng madaming tanong. Demanding na pagkakasabi ni Crisel. Nagkatinginan ang mag-asawa. Hindi na nila alam ang gagawin dahil mas nagmumukha pang mas matanda ang unika iha nila kaysa sa kanila dahil sa pananalita nito. Pero tulad ng dati, binigay nila ang gusto nito agad-agad. Manang, pakikuha nga ng pitaka ko sa itaas, utos ni Melissa sa yaya nila. Mabilis namang sumunod ang yaya at umakyat upang kunin ang pitaka nito. Binuksan ni Melissa ang pitaka nang mahawakan niya iyon at kumuha ng credit card. Hindi siya nagdalawang isip at ibinigay niya agad iyon kay Crisel habang si George naman ay binigyan siya ng cash. Sa edad na 16 ay mayroon na itong kotse at driver na magdadala sa kanya kung saan-saan. Sanayan lang ang ginagawa ni na Melissa at George dahil hindi naman nila napagtutuunan ng pansin ng anak at mga ginagawa nito. Ang alam lang nila ay binibigay nilang kagustuhan nito at mga pangangailangan. Hindi nila kailangang pakisamahan ng ugali nito dahil madalas nasa out of town sila o nasa ibang bansa para sa trabaho. Wala na silang panahon upang mabigyan ng pansin ng anak nila dahil lagi silang abala at masyado na silang kampante na wala itong gagawing masama o ano paman. Ang hindi nila alam, may kakaiba na palang ginagawa ang anak nila noon paman. Hindi man lang ito sabihin sa kanyang mga magulang ang totoo. Hindi nalalaman ng mga magulang ni Crisel na pinapabayaan niya ng kanyang pag-aaral. Illegal itong pumapasok sa mga bar at pumupunta kung saan-saang lugar gamit ang pera ng mga ito. Hindi naman napapansin ng mag-asawa dahil may tiwala sila sa kanilang anak. Dahil bago pa man sila magkaroon ng ganito karangyang buhay, dumaan pa rin naman silang pamilya sa pagiging mahirap. Ang buong pag-aakala nila ay kilala nila ang kanilang nag-iisang anak. Naiisa pa rin ang ugali nito sa dating siya kung saan mapagmahal, masipag mag-aral at alam ang tama at mali. Akala ng mga ito, isa pa rin si Crisel na mabait at maamong bata na hindi na nila kailangan pang intindihin. Kahit ang totoo, kabaliktaran na siya ng mga bagay na inaakala ng mag-asawa. Naging pariwarang bata si Crisel at puro na lamang siya bisyo at hindi na pumapasok sa eskwelahan. Malakas ang loob niya dahil hindi naman pinapatawag ang magulang niya sa school, kung kaya patuloy niya itong ginagawa. Pinakamahigpit na ipinagbabawal ng mag-asawa ang mag-boyfriend siya dahil masyado pa siyang bata. Pero hindi nakinig si Crisel dahil ilang lalaki na ang nagdaan at wala silang kaalam-alam. Marami na pala itong naging boyfriend, pero paano nga naman nila malalaman kung halos hindi na sila umuuwi ng bahay? Sigurado ka bang libre mo? I mean, hindi ba magagalit ang magulang mo? Maarteng pagkakasabi ng isa niyang kaibigan na si Trixie. Patuloy na inuusisa ang hawak na bag habang nakanguso. Oo naman, kayo pa. Sa dami ng binibili nila sa isang buwan, barya lang sa kanila yan kaya bumili na kayo, libre ko. Bidang sabi nito bago naglakad papalayo sa mga kaibigan niyang babae at tumingin din ng bag at sapatos. Tuwang-tuwa siya kapag center of attention siya at siya ang nagbumukhang leader ng grupo nila. Trio sila at sa kanilang tatlo, sila lang ni Trixie ang may pera o may kayang pamilya. Kinaibigan lang naman nila si Marie dahil matalino at kailangan nila ng gagawa ng mga assignment, projects at paperworks nila sa school. Mamaya pala, mababayaran niyo na ba ako sa pinagawa niyong project last week? Kailangan ko kasi ng pera eh. Singit ni Marie. Ngumiti naman ang dalawa at saka naglakad papalapit dito. Pareho nilang hinawakan ang balikat nito. Dadagdagan namin. Basta ikaw uli gumawa ng school projects namin ha. Sisiguraduhin namin na mabibili mo lahat ng gamot na kailangan ng kapatid mo. Paninigurado ni Crisel at Trixie.
Napangiti naman si Marie dahil nagagamit niya ang kanyang katalinuhan para makatulong sa kanyang ina. Ganito lagi ang ganap nilang magkakaibigan, pero minsan lang nila makasama si Marie dahil nagsisilbi siyang source ng mga gawain, lessons na kailangang aralin ng dalawa. Pinapadali ni Marie ang buhay nila kapalit ng pera panggamot sa kapatid nito. Hindi rin siya sumasama sa gimmick ng dalawa dahil kabilin-bilinan ng kanyang ina na huwag masyadong sumama sa mga ito at baka mapahamak siya at sinusunod niya iyon ng mabuti. Gusto niyang magtuloy-tuloy sa pag-aaral at nauunawaan naman iyon ni Crisel at Trixie. Nagpatuloy ang dalawa kung saan sila napupunta at kung ano-ano ang ginagawa nila na delikado. Natutong mag-inom, sugal, paninigarilyo at lahat ng to ay hindi napapansin ng mga magulang ni Crisel dahil madalas na nag-aasikaso sa kanya ay ang kaniyang mga yaya. Hindi rin naman magawa ng mga ito ang magsumbong dahil pinagbabantaan sila ni Crisel na mabilis silang mawawalan ng trabaho kapag sinabi nila ito at sisiguraduhin niya na makukulong ang mga ito at gagawin niya ang lahat para hindi na ito makapasok ng iba pang trabaho. Dahil sa pagiging malaya ni Crisel, wala nang nagawa ang iba. Dati ay napapagsabihan pa siya pero tila nagbago na ang lahat. Hanggang isang araw, nangyari ang isang bagay na ikakasira ng buhay ni Crisel, kung saan magbabago ang ihip ng buhay niya at wawasak sa buong pangarap niya. Habang abala sa pag-usisa ng itsura si Crisel ay nandoon din ang mga kaibigan niya. Si Trixie, gandang-ganda sa kanyang itsura, pero si Marie, hindi gusto ang kanyang nakikita. Talaga bang kailangan niyong pumunta doon? Masyadong labas ang kaluluwa ng damit mo, Crisel. Komento ni Marie sa kanya. Napatigil tuloy si Crisel sa pag-ikot habang nakatingin sa salamin at saka siya tinapunan ng tingin. Alam mo Marie, sumama ka na lang kaya? Naiinggit ka yata eh. Pwede naman kitang pahiramin ng damit. Magsabi ka lang. Sagot ni Crisel. Bumuntong hininga naman si Marie at saka inayos ang kanyang salamin. Hindi ko gusto sumama. Iniisip ko lang kayo. Alam ba ng mga magulang ninyo na magpa-party kayo? Matapos sabihin ito ni Marie, nakadinig siya ng malakas na pagtawa. Kung kaya, napalingon sila ni Crisel kay Trixie. Ang tagal na namin ginagawa to. Tsaka si Gino lang naman yon. Birthday party lang kaya huwag kang mag-alala dyan. Depensa ni Trixie na sinang-ayuna naman ni Crisel gamit ang pagtango. Wala nang magawa pa si Marie kung ito ang gusto ng magkaibigan. Alam niyang hindi talaga siya tinuturing na kaibigan nito pero nag-aalala pa rin siya sa dalawa. Inihatid si Marie sa tapat ng bahay nito. Bago siya bumaba, sinubukan niyang kumbinsihin ang dalawa. Ngunit tawa lamang ito ng tawa at tila walang pakialam sa kanya. Kung kaya bumaba na lamang siya at hindi na inisip pa ang mga ito. Pagdating ni na Crisel, namangha sila sa laki ng resort na pagmamay-ari ng kaibigan nilang si Gino. Ang dami agad na tao doon at ang maganda pa, kakilala nila ito, kung kaya mabilis silang nakipaghalubilo sa ibang mga tao doon. Ilang saglit, lumabas na si Gino at binati ang dalawa. Hinagod niya ng tingin ang buong katawan ni Crisel nang hindi nito namamalayan. Mabuti, nakarating kayo. Salubong ni Gino, sabay yakap kay Trixie bago kay Crisel. Hinaplos pa nito ang likod ng dalaga bago bumitiw sa pagkakayakap. Ikaw pa ba? Malakas ka sa amin at tsaka party kaya to. Sabi naman ni Trixie habang itinataas ang hawak ng wine glass. Natawa lamang si Gino sa ginawa nito. Halika at doon na tayo sa VIP para naman may kaunting privacy tayong magkakaibigan. Alok ni Gino. Tumingin si Crisel sa kaibigan na parang hindi sang-ayon dahil gusto lamang niya ay makihalubilo sa maraming tao. Pero wala siyang magagawa dahil pumayag na si Trixie. Malaki ang loob ng mismong resort at doon sila sa VIP lounge pumunta. May mga nakahandang pagkain na doon, pulutan at mga alak na iinumin nila. Tayo lang tatlo dito? Tanong ni Crisel at saka inilibot ang tingin. Natawa naman si Trixie dahil sa reaksyon nito. Oo naman, ayaw mo ba nun? VIP tayo. Sabi nito, kung kaya tumingin sa kanya si Crisel. Napangiti na lang ito bago sumang-ayon. Buong gabi, nagkwentuhan sila at walang preno sa pag-inom. May videoke din doon kung saan maingay sila kahit natatatlo lamang sila. Labis ang katuwaan habang nalululong sa alak. Sinubukan ni Crisel magsindi ng sigarilyo at saka magpulbos upang magising at mawala ang pagkahilo. Sinubukan niyang tumanggi kay Trixie at Gino nang nagkakantsawan ang mga ito na uminom pa siya.
Alam niya kasi na mawawalan siya ng kontrol sa sarili at may pag-asang makatulog siya. Pero wala na siyang nagawa dahil na rin sa kalasingan, napilitan siyang sundin ang mga ito. Ang hindi niya alam, may kaakibat na malaking problema ang gabing iyon. Nagising si Crisel at inilibot ang kanyang mga mata. Nagtataka siya dahil hindi niya naman iyon kwarto, kaya nagsimula siyang tumayo at saka tiningnan mas lalo ang paligid. Pero bago pa man niya malaman kung na kaninong kwarto siya, napansin ni Crisel na walang saplot ang kanyang katawan. Nang mataranta ay napalingon siya sa kabilang bahagi ng kama at doon niya natagpuan ang mahimbing na natutulog na si Gino. Madaming tumakbo sa isipan niya ng mga oras na iyon. Nakakita rin siya ng dugo na maliit sa kama, kung kaya labis ang takot at pagkagulat niya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman dahil halo-halo na ang lahat ng emosyon sa puso niya. "Gino! Gino!" Tawag niya habang inaalog ito. Pinilit ni Crisel na magdamit habang ginigising niya ang binata. Nang makapagsuot na siya ng pang-itaas ay tsaka lamang gumising si Gino. Medyo iritable ang boses nito bago inalis ang kumot sa katawan nito at umupo. Matagal na tiningnan ni Gino si Crisel kung kaya hindi napigilang magalit ng dalaga. "Ano? Wala ka bang sasabihin? Gino, may nangyari yata sa atin." Galit na sabi ni Crisel. Natawa naman sa kanya ang binata at saka hinawakan ng kamay niya. "Ata? Ikaw nagaya sa akin tapos ata? Hindi ka sigurado ng gabing yon?" May malokong ngiti sa labi nito. Napakunot ang noo ni Crisel at hinampas ang balikat ni Gino. "Pinatulan mo naman. Loko-loko ka. Paano kung mabuntis ako? Pananagutan mo ba?" Halos pasigaw ng boses nito. Marahan siyang hinila ni Gino at saka niyakap ang bewang. "Pananagutan ko. Pero mas maganda siguro kung sa ngayon, uminom ka na muna ng mga contraceptives, ginger at marami pang iba para maudlot na yung bata. Hindi pa naman alam ng mga magulang mo na pumupunta ka na sa party." Pangungumbinsi ni Gino. Tumango naman si Crisel at saka nagmamadaling nagbihis. Pinanghawakan niya ang pangako na sinabi ng binata. Kahit pa may pangamba siya ay nagtiwala siya sa kanyang kaibigan. Ilang araw ang nagdaan ay grabe na ang pag-iisip ni Crisel. Halos lahat ng nasa paligid niya ay tumutugma sa kanya. Madalas na ding pag-usapan ni Marie at Trixie ang tungkol sa mga buntis, kung kaya para siyang nabubuhusan ng malamig na tubig at hindi makaimik. Hindi niya rin alam kung may alam si Trixie sa nangyari sa kanila ni Gino at baka pinariringgan lang siya nito. Nakakausap niya pa si Gino ng ilang araw, pero pagsapit ng huling araw ng buwan ay hindi na niya ito makausap. Hindi na ito sumasagot sa tawag niya o messages at hindi na rin ito matagpuan sa bahay nila. Nagtanong-tanong na siya sa mga kasambahay nito pero wala itong sinasabi sa kanya. Nang mabigo siya ng araw na iyon na mahanap at makausap si Gino, dito na siya kinutuban na kailangan na niyang mag-pregnancy test upang malaman kung buntis na ba siya. Nahihiya man ay bumili siya at sinubukan iyon pag uwi niya. Nanlamig ang buong katawan ni Crisel nang makitang 2 guhit ang nakalagay sa pregnancy test. "Ano to?" Magkahalong emosyon na bulong ni Crisel. Inihagis ang iba niyang damit sa kama sa sobrang galit. 2 beses niyang sinubukan pero iisa lang ang lumabas na resulta. Kung kaya hindi niya matanggap ang katotohanan. Nagsimulang tumulo ang luha niya. Naibagsak niya ang kanyang sarili sa kama habang tinitingnan ang pregnancy test na kanyang hawak. Una kaagad na pumasok sa kanyang isipan ay hindi pa siya handa maging isang ina. Ang daming tumatakbo sa isip niya at hindi niya maipaliwanag kung ano ang mararamdaman. Sa halip na si Trixie ang tawagan para makipag-usap, si Marie ang kinontak niya. Nagkataon naman na Sabado ng araw na yon, kaya libre si Marie. Nagkita sila sa plaza at naupo sa isang table. Hinihintay lamang siya ni Marie na magsalita pero kita na niya kung gaano kabalisa ang kaibigan na nasa harapan niya. Dumating ang in-order nilang fruit shake at walang kibo pa rin si Crisel, kaya si Marie na ang unang nagsalita. Hinawakan niya ang kamay ng kaibigan. "Ano ba talaga kasing nangyari, Crisel?" Mahinahon na pagtatanong ni Marie. Nag-angat naman ang tingin si Crisel nang kausapin siya nito. Ngumiti siya ng matipid bago tinanggal ang pagkakahawak ni Marie. Saka may hinanap sa bag at nang matagpuan, iniabot niya iyon sa kaibigan. Nagulantang si Marie sa nakita.
Tinitigan niya ng mabuti ang pregnancy test at hindi siya makapaniwala na magiging ganoon ang kahihinatnan ng kaibigan. Bakit? Crisel, ano bang nangyari? Galit na sabi ni Marie. Alam niyang hahantong sa ganito ang dalaga dahil sa mga gimmick nila ni Trixie, pero hindi pa rin siya makapaniwala na kahit anong sabi at paalala niya ay ganito pa rin ang babagsakan ni Crisel. Nag-party kasi si Gino nung birthday niya, di ba? Doon din may nangyari sa amin. Pagpapaliwanag ni Crisel, halata naman sa itsura ni Marie ang pagkadismaya at panghihinayang sa nangyari sa kaibigan. Ginusto mo? Crisel naman, walang alam ang mga magulang mo tungkol dito. Paano mo sasabihin sa kanila? Pangaral ni Marie. Lalong kumabog ang puso ni Crisel dahil sa sinabi nito. Hindi niya rin kasi maipaliwanag kay Marie kung papaano ito nangyari. Sinimulan niyang ikwento ang lahat ng kaganapan hanggang sa malaman niya na siya pala ang nagyaya nung gabing iyon. Hindi mapigilang mapahilamukos ng mukha si Marie. Samantala, si Crisel ay umiiyak na. Hindi rin alam ni Marie kung papaano sisimulang i-comfort ang kaibigan. Nasa na si Gino ngayon? Ngayong kumpirmado na yung bata at nagbubuntis ka na. Maganda kung sasabihin mo sa kanya yan. Payo ni Marie pero natigilan si Crisel nang magkatitigan sila mata sa mata at alam na niya agad ang ibig sabihin noon. Hindi niya na mahagilap si Gino. Hindi napigilang mapamura ni Marie ng mga oras na yon. Natatakot siya para sa kaibigan at hindi niya inaakalang ganito na lamang ang mangyayari at parang walang alam si Trixie sa nangyari kay Crisel. Ang una niyang ikinakatakot ay baka hindi na ito makapag-aral. At papaano rin kung malaman ng mga magulang nito na siya ay buntis. Baka kung ano lang ang gawin nito kay Crisel o hindi kay palayasin. Pinagsamantalahan kanya Crisel. Hindi mo alam kung totoo bang sinasabi niyang ikaw ang nagyaya. Wala kang kasiguraduhan kung totoo bang sinasabi ni Gino. Alam ba ni Trixie ito? Tanong pa ni Marie. Umiling si Crisel kung kaya lalong napabugan ng hangin si Marie. Maging siya hindi alam ang sasabihin para matulungan ang kaibigan. Kung palalayasin man si Crisel, hindi niya ito mapapatuloy sa kanila dahil maski sila ay kinukulang ng pagkain. Hindi niya rin matutulungan ang kaibigan sa kahit ano pa mang paraan. Anong balak mo sa batang yan? Ipapalaglag ko ang bata. Halatang hindi sigurado ang pagkakabigkas ni Crisel pero mabilis na umiling si Marie at hindi sumang-ayon sa gusto niya. Ipinaliwanag ni Marie na hindi dapat bata ang tumatanggap ng pasakit dahil sa kasalanan nila yon. Kung nakinig lang si Crisel at Trixie ng araw na yon ay wala siguro si Crisel sa ganitong sitwasyon. Ilang oras pa silang nag-usap. Bago umuwi si Crisel, kumuha siya ng iba't ibang flyers at poster mula sa mga ospital na pinuntahan niya at abala niyang iniisa-isa iyon. Wala siyang ideya na sa gabing iyon ay gabi din na malalaman ng kanyang mga magulang na siya ay buntis. Nag-research pa siya sa iba't ibang website upang malaman kung papaano ang abortion. Nakakalat ang gamit niya at nakalagay lamang ang pregnancy test sa ibabaw ng lamesa. Ilang saglit ay tumigil siya sa pagsisearch at nagbanyo. Pero paglabas niya, sumalubong sa kanyang mga magulang niyang kakapasok lamang sa kwarto. "O anak," bati sa kanya ni Melissa. Matagal na tinitigan ni Crisel ang kanyang mga magulang bago lumapit. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nang mapansin niyang nagtitinginan ng mga magulang niya, dali-dali siyang naglakad at niyakap ito bilang bati sa kanila. Bago iyon para kay Melissa at George, dahil dati wala namang pakialam ito at dinadaan-daanan lamang sila. Ilang saglit ay nahinto sa paghaplo si Melissa sa likod ni Crisel nang may nakita siyang flyers at parang maliit na tab. Nangunot ang noo niya habang tinititigan ng lamesa. "Ano yan?" Bumitiw si Melissa kay Crisel at saka nilapitan ng lamesa. Wala yan yung..." Hindi na natuloy ang sasabihin ni Crisel nang hindi na nito maagapang makuha bago pa ito madampot ng ina. Kita ang panlalaki ng mata ni Melissa sa hawak nitong pregnancy test. Nang hindi pa siya makumbinse, tiningnan niya ang flyers na nakakalat at puro ito patungkol sa abortion. Dito na kinutuban si George kung kaya lumapit na siya sa kanyang mag-ina at tinitigan ang hawak ni Melissa. Nabagsak ang kanyang panga dahil sa gulat nang makita ang pregnancy test. "Crisel, ano to?" Galit na sigaw ni George.
Nanindig ang balahibo ng dalaga sa pagkakasigaw ng ama. Hindi siya makasagot dahil alam niya na masasabi niyang buong kaganapan. Buntis ka? Kailan pa? Pati si Melissa ay namumula na sa galit. Sa buong buhay at pagiging teenager ni Crisel, wala itong pinakilalang manliligaw. Kung kaya hindi nila nalaman kung papaano nangyari ito. Imbes na magpaliwanag si Crisel sa naguguluhang isip ng mga magulang, matapang pa itong sumagot na tila walang pakialam sa nararamdaman nila. Pwede ba? Huwag nga kayong umasta na parang akala mo talagang may pakialam kayo sa akin. Ano bang alam nyo? Ano bang silbi nyo sa buhay ko? Huwag kayong umasta na akala nyo naging isang mabuti kayong magulang para mabigla sa nangyari sa akin. Piko na sabi nito. Ilang saglit ay nakaramdam siya ng malakas at mainit na palad na dumampi sa mukha niya. Napakapit siya sa kanyang pisngi. Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan sa amin. Binigay namin lahat ng luho mo. Ibinigay namin lahat ng pangangailangan mo. Tapos ngayon sasabihin mo sa amin na wala kaming silbi sa buhay mo? Galit na sabi ng kanyang ina. Bakit? Ano bang alam ninyo sa pagiging magulang? Dinadaan niyo lang naman ako sa pera. Galit na sagot ni Crisel. Pero muli siyang sinampal ni Melissa. Huwag mo kaming sisihin sa pagiging pabaya mo. Kung wala kaming alam sa pagiging magulang, wala kang alam sa pagiging anak. Kung sa tingin mo, nakakapamili kami ng magiging anak, hindi kita pipiliin. Sigaw pa ni Melissa. Unti-unti nang tumutulo ang luha nito habang dinuduro ang kanyang anak. Tama na Melissa, mag-usap kayo ng mahinahon. Inilayo ni George ang kanyang asawa, kaya naman ramdam niya ang panginginig ng buong katawan ni Melissa. Hindi George, hindi na madadaan sa matinong usapan itong si Crisel. Tiniis natin lahat ng pag-ugali niyan. Ibinigay natin ang gusto at kailangan niya. Kaya hindi na ako papayag na basta-bastahin lang niya ang buhay niya. Itapon kung gusto niya. Sigaw ni Melissa. Sasagot na sana si Crisel nang biglang tumunog ang telepono ni George. Nang sagutin ay niloudspeaker pa ng ama nito dahil galing ito sa school at hindi nila alam kung bakit tumatawag ito. Hello? Is this Mr. Meneda? I would like to ask if it's possible na mapapasok niyo ang anak ninyo. Nagpapasa siya ng mga requirements niya, tasks and projects, but the thing is, hindi ho siya nakakapasok at tuwing exam lang. Nabigla ang mag-asawa dahil sa nadinig. Wala silang kaide-ideya na hindi pala pumapasok si Crisel. Dito nila napagtanto na hindi talaga nila napaghihigpitan ng anak. Nang matapos kausapin ni George ang teacher na tumawag ay galit itong tumingin kay Crisel. Anong pagkukulang ang ginawa namin para suklian mo kami ng ganito, Crisel? Galit na sabi ni George. Sarkastikong tumawa si Crisel bago sumagot. Itanong niyo sa sarili niyo kung saan kayo nagkulang. Saan kayo pumalya? Huwag kayong magpaka-inosente. Huwag niyong iparamdam sa akin na sa pamilyang to, ako lang ang nagkamali. Dahil lang totoo, kayo ang gumawa sa akin para maging ganito. Galit na sagot din ito. Sasabat pa sana si Melissa nang hilahin siya ni George. Gusto ni George na huminahon muna sila at huwag basta-bastang magsalita ng bagay na ikakahinayang nilang lahat. Nang nasa iisang kwarto na sila ay doon na tuluyang umiyak si Melissa. Hindi niya maintindihan bakit nagkaganito ang kanyang anak dahil wala naman silang ibang ginawa kundi ibigay ang lahat ng ikasasaya ni Crisel. Niyakap naman ni George ang asawang hindi tumitigil sa paghikbi. Maging siya, galit na galit sa mga nangyari. Gustong-gusto nilang umuwi para makasabay kumain ng anak at masurprise ito, ngunit mukhang sila pa ang nasurpresa sa balitang nalaman. Nakakaramdam silang mag-asawa ng pagod dahil ang pagkayod nila ay para naman sa sarili nilang anak. Nang medyo huminahon na si Melissa ay saka nagsalita si George. Hindi natin pwedeng ipalaglag ang bata, Melissa. Sana maunawaan mo na kasalanan ng plano mong yan. Anong gusto mong gawin natin? Pag nalaman nilang nabuntis si Crisel sa napakamurang edad, sasabihin ng mga tao na hindi tayo naging mabuting magulang sa kanya. Pag-aalalang sabi ni Melissa. Pwede naman nating itago. Hindi naman babagsak si Crisel dahil nakakapagpasa naman siya ng mga projects. Patitigilin muna natin siya sa pag-aaral habang hindi pa siya nakakapanganak. Hindi naman kailangan na makalabas ito. Alternatibong sabi ni George pero halatang hindi pa rin kumbinsido sa sinabi niya si Melissa. Lalabas pa rin to, George. Madali lang lumabas ang ganitong bagay. Sabi pa nito. Pwede namang pagkaanak niya ipaampun natin. Madaming paraan, Melissa.
Gusto mo ba talaga na magkasala sa Panginoon? Pangungonsensya nito sa asawa. Bumuntong hininga si Melissa. Ipinaunawang mabuti ni George at tinulungan ng asawa na kumalma. Makaraan ng ilang oras, lumabas sila ng kwarto para kausapin si Crisel. Ipinaliwanag ng mag-asawa na tutulungan nila si Crisel sa lahat ng kailangan nito. Basta ipakilala nito sa kanila ang lalaki na nakabuntis sa kanya. Pero naggulantang si Melissa at George nang malaman na hindi na mahagilap ni Crisel ang lalaki at mukhang tinakasan na ito. Ikinuwento niya ang buong nangyari kung kaya mas lalong humagulhol si Melissa at ang napag-usapan nila ni George ay muling nagbago. Pinagpipilitan ni Melissa na ipalaglag na lamang ang bata dahil walang magiging magandang dulot ito at puro lamang problema ang mangyayari sa kanila. Nagalit ng sobra si Crisel nang sabihin ito ng kanyang ina. Ayaw niyang ipalaglag ang bata dahil naniniwala siya na mas magiging mabuting magulang siya. Maraming bagay na hindi mararanasan ng kanyang anak na naranasan niya noon. Nagbanta si Crisel na lalaya siya kung ipapalaglag lang ang bata at wala siyang pakialam kung anong mangyari sa kanya o kung ano ang magiging buhay niya dahil mas mabuti pang ang buhayin niya ito ng mag-isa. Wala kayong alam kung gaano kahirap maging anak nyo. Kung hindi nyo pa rin maipakita ang pagiging isang mabuting magulang, hindi ko kayo kailangan sa buhay ko. Mahinang sabi nito. Nang patayo na sana si Crisel, hinawakan ni George ang kamay niya at saka pinaupo. Hindi mo rin kami pwedeng madaliin na matanggap ang kalagayan mo, anak. Lahat ng posibleng paraan para maibigay sa iyo ang marangyang buhay ay ginawa na namin para sa ikasasay at ikabubuti mo. Mahinahong sabi ni George, pero mas talong nagalit si Crisel. Kayo lang naman ang gusto ng may marangyang buhay at hindi ako. Kung sana ay palagi kayong nandyan, nalaman nyo sana at nakita nyo kung gaano ko kalungkot. Pinili nyong magtrabaho ng magtrabaho hanggang sa isang araw. Wala na rin akong pakialam kung magalit kayo. Sagot ni Crisel. Nagkatinginan pa ang mag-asawa. Matapos nun, naglakad na ito patungo sa kanyang kwarto. Malakas niyang isinara ang pintuan at saka humiga sa kama. Hindi niya gusto ang nangyayari sa buhay niya pero hindi lang naman siya ang sisisihin bakit nagkaganito. Magulang din naman niyang may kasalanan dahil kung katulad pa rin ito ng dati ay baka hindi siya nagrebelde ng ganoon. Masaya naman siya sa buhay niya dati. Masaya siya bilang mag-aaral at saka hindi siya humihiling ng kahit na anong bagay na hindi niya kailangan. Mabait siyang bata noon at simple lang. Wala siyang planong makipagsabayan sa kapwa niya mga estudyante o kaedad dahil mas mahalaga sa kanyang future niya. Masaya rin siyang tumatanggap ng parangal, sumasali sa sports, plays at mga bagay na kaya niyang salihan. Nagbago lang naman ang lahat matapos matanggap ang magulang niya sa isang kumpanya na nagpalayo sa buhay nilang tatlo. Hindi na kagaya ng dati na laging dumadalo ito sa awarding, shows at mga programang kasama siya. Mabuti siguro kung hindi madalas nila itong gawin pero hindi. Hindi na talaga kasi pumupunta ang mga magulang niya kung kaya nawalan na rin siya ng pakialam. Ginawa niyang pantakip sa pangungulila ang mga designer bags at pagsha-shopping ng kung ano-ano. Hindi niya naman talaga kaibigan si Trixie. Naging kaibigan lang naman niya ito nang magrebelde siya sa kanyang mga magulang. Dahil nakulangan na siya sa atensyon at hinanap niya ito sa mga kaklase niya at kaibigan kung kaya nakihalubilo siya at hinayaan ng sarili na maging pariwara na lamang. Kaya heto siya ngayon, tuluyang nasira ang buhay. Buwan ang lumipas bago sila nakapag-usap ng matino, mahinahon at may pagpapakumbaba. Dito, napagdesisyon na nila na tulungan ang anak sa kakaharapin nito. Ngayong wala na ang ama niyan, napagtanto na naming tulungan ka. Pero walang ibang pwedeng makaalam. Pwede kang mamili kung gugustuhin mong ipaampun yan o dito na lang. Sabi ni George. Hinawakan ni Crisel ang kanyang tiyan. Ika-4 na buwan niya nang dinadala ang bata sa kanyang sinapupunan at alam niya sa puso niya na mahal niya ang batang iyon. Aalagaan ko ang anak ko, hindi ko siya ipapaampun sa iba. Mahinahon niyang sagot. Ngumiti naman ang mag-asawa at narespeto ang desisyon niya. Natutuwa si Crisel sa nakikita niya. Hindi siya basta iniiwan ng kanyang mga magulang sa bahay habang siya ay nagbubuntis. Natutuwa siya dahil parang nararanasan niya ang katulad ng dati na laging present ang kanyang mga magulang sa buhay niya at sa pang-araw-araw. Ilang buwan na din ang nakalipas ay dumating ng araw na manganganak na si Crisel.
Hindi niya inaasahan na habang nagluluto siya ng umagahan ay puputok ng panubigan niya. "Ma! Pa!" Sigaw niya ng paulit-ulit. Dali-dali siyang nakadinig ng mabilis na yapak mula sa itaas. "Bakit, Crisel? Anong nangyari sa'yo?" Tanong ni George sa kanya. Naglakad si Crisel ng kaunti upang makalapit sa upuan. "Manganganak na ako!" Sigaw niya rito. Tumakbo ng mag-asawa pababa at dito siya inasikaso. Tumawag ng driver si Melissa upang ipabuhat ang anak. Nang maisakay ito sa kotse, mabilis na pinaandar ng driver para agad na makarating sa ospital. Pagkarating doon, agad na siyang inasikaso ng doktor. Wala namang naging problema sa panganganak si Crisel. Healthy din ang bata. Nang matapos sa panganganak, ibinalot ang sanggol at inilapag sa braso ni Crisel upang mayakap niya ito. "Hello anak, ang ganda-ganda mo." Puri niya sa anak kahit nang hihina. Napangiti naman si Melissa dahil mukhang mahal na mahal nga ito ng kanyang anak. Makalipas ang halos isang oras, inilipat na sa normal room si Crisel. Pinayagan na ring makapasok si George. Hindi pa rin niya alam kung ano ang ipapangalan sa anak. Wala siyang ideya. Pinag-usapan nila ang tungkol doon. Mabuti na lamang din at kamukha niya ang kanyang anak, kaya hindi siya nahirapang tanggapin ito. Krisa ang napili nilang pangalan. Makaraan lamang ang ilang araw, nakauwi na si Crisel kasama ang kanyang anak. Mabilis niyang natutunan lahat ng bagay sa pagiging isang ina at na-enjoy niya ang kada segundong meron sila ni Krisa. Aaminin niyang hindi niya aakalaing kakayanin pala niya ang mag-alaga ng bata. Aaminin niya na hindi niya akalaing kakayanin pala niyang mag-alaga ng bata. Pero hindi pa rin niya maiwasang malungkot dahil pagkatapos niyang manganak, ilang araw lamang ay bumalik na naman sa dating gawain ang kanyang mga magulang. Halos hindi na naman umuuwi ang mga ito. Hindi niya makausap at pakiramdam niya mag-isa lang siya. Kung kaya nawawala na din siya ng lakas. Pero sa kabila noon, pinipilit niyang lumaban. Dumaan ang mga linggo, buwan at isang taon na hindi niya man lang naiikwento sa kanyang mga magulang kung ano na ang ginagawa ni Krisa. Hanggang sa isang taon na si Krisa at malapit ng birthday nito. "Ma, makakadalo po ba kayo sa birthday ni Krisa? 1-year-old na po siya." Tanong ni Crisel. Nag-angat naman ang tingin si Melissa at saka ngumiti. "Aba, oo naman, hindi kami mawawala sa kauna-unahang birthday ng apo namin." Sagot ni Melissa na sinang-ayunan din ng asawa nitong si George. Napangiti si Crisel. Sobrang excited niya sa paggawa ng mga invitation card. Sinigurado niya na limited lamang ang iimbitahan dahil nga iilan lamang naman ang pwedeng makaalam na mayroon na siyang anak. Gusto niya sanang imbitahan si Trixie pero alam niya na mag-iingay ito kung kaya si Marina lamang ang isinama niya. Nang dumating ang araw ng pinakahihintay, hindi siya mapakali at aligaganang asikasuhin ang birthday party ng anak. Maaga siyang nagising upang kumpirmahin ang lahat-lahat. Natutuwa siya dahil pulido ang plano niya. Bumaba siya sa hagdan at doon niya nakita na maraming nakahain pero walang tao at tanging mga yaya lang. "Nasaan sila, mama at papa?" Tanong niya rito. Nilingon siya ng isa sa mga dalagang babae at sumagot. "Pumasok po sa trabaho eh." Sagot sa kanya ni Annie. Tumango na lang si Crisel bago hugutin ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Sinubukan niyang tawagan ang mga magulang pero maski ring ay wala. Kaya wala na siyang choice kundi mag-send na lang ng messages sa dalawa. Hindi naman na siya nag-isip pa ng mas malalim dahil baka uuwi pa ang mga ito, kaya inuukupan na lamang niya ang pag-iisip sa importanteng selebrasyon na iyon. Maaga niya ding pinapunta si Marie para tulungan siya sa paghahanda na kinakailangan para sa espesyal na araw. Abala ang lahat sa pagluluto, pag-organize, asikaso ng gamit at pagtatrack ng mga orders. Hanggang sa natapos na sila at naghihintay na lamang na magsidatingan ng mga kamag-anak, kaibigan at iba pa na talagang tumupad sa oras at usapan. Hindi mapakali si Crisel dahil wala na silang iniintay na ibang tao, kundi ang kanyang mga magulang. Ayaw niyang mag-isip ng masama pero hindi niya maiwasang maisip na hindi ito makakapunta. Nang hingi siya ng pasensya sa mga bisita dahil medyo matagal na nga naman sila naghihintay na magsimula ang party. Maya-maya, nilapitan siya ni Marie. "Crisel, kanina pa sila naghihintay.
Sa tingin ko, hindi na sila dadating. Diretsong pagkakasabi nito. Hindi, dadating yun, baka traffic lang. Hintayin na natin sila mama at papa. Pilit nang umiti si Crisel. Walang ibang nagawa kundi bumuntong hininga si Marie dahil kailangan na naman niyang kumbinsihin ang kaibigan. Pwede naman silang humabol. Nakakahiya lang sa pinaghihintay mo na mga bisita. Dadating din siguro sila maya-maya. Pagkukumbinsi pa nito. Sa totoo lang, hindi na umaasa si Marie na dadating pang mga magulang ni Crisel. Noon pa man, puro lang salita at kulang sa gawa ang mga ito. Kaya hindi na siya nagulat na trabaho pa rin ang priority ng mga ito. Sinubukan ni Crisel na ipakitang masaya siya dahil kaarawan iyon ng kanyang anak. Nang magsimula ng dumilim ang paligid at natapos na rin ang birthday party, hindi pa rin dumadating si Melissa at George. Labis ang pagtatampong nararamdaman ni Crisel. Maging si Marie, ramdam ang pagkadismaya ng kaibigan. Nang maitabi ni Crisel ang lahat ng regalo na natanggap ng kanyang anak at mailagay sa kwarto nito, pumunta siya sa kusina para kumuha ng pagkain. At sakto naman, dumating na ang kanyang mga magulang. Ang malaking kinakainis pa ni Crisel ay naririnig niyang nagtatawanan ng dalawa. Sabi niyo pupunta kayo. Bakit hindi kayo dumating? Kumpronta niya sa mga ito, sabay na patingin ang mag-asawa sa kanya. May importanteng meeting kaya hindi kami nakapunta. Kumusta naman? Panimula ni Melissa bago ibaba ang bag nito sa couch. Alam niyo sagot sa kumusta kung pumunta kayo. Pabalang na sagot ni Crisel. Gaya ng sabi ng mami mo, may importante kaming pinuntahan. Tsaka magulang ka ng batang yan kaya dapat lang na ikaw ang nag-aasikaso. Sabi naman ni George sa kanya. Hindi makapaniwala si Crisel sa narinig. Pakiramdam niya tuloy, walang pakialam ang mga ito sa apo nila. Hindi naman kaso sa akin yun, mama. Papa, alam ko namang magulang ako ni Krisa, kaya dapat ako ang mag-asikaso ng lahat. Pero nangako kayo sa akin na pupunta kayo kasi apo niyo yun. Kulang na lang ay manginig ang boses niya. Pero sa halip na mag-sorry ang mga ito, halatang naiinis pa sa kanya. Marami pa namang birthday si Krisa. Kung hindi kami a-attend sa importanteng meeting ngayon, baka wala ka ng ipanghanda dyan sa anak mo. Sabi pa ni George. Alam ko po yun, pero sana man lang nandun kayo kahit saglit lang. Nag-reply man lang sana kayo sa mga messages ko. Kapag pera mo nang inilalabas mo dito, sige, a-attend kami sa birthday ng anak mo. Sagot ni Melissa. Hindi man makapaniwala si Crisel ay wala na siyang magagawa. Kung kaya, malakas niyang iniwan ang baso sa kusina at umakyat na. Hindi na siya dapat nag-expect. Hinayaan na lang sana niya ang sarili na magpakasaya ng araw na iyon. Pero dahil nga nasanay siya sa mga ipinapakita ng kanyang magulang, buong akala niya ay magagampanan ng mga ito ang matagal na dapat na nilang ginagawa. Sumapit ang ilang linggo, hindi na naman mahagilap si Melissa at George dahil abala ang mga ito sa trabaho. Wala na rin pakialam si Crisel at hindi na umasa pa sa mga ito. Nakapasa pa rin siya sa paaralan sa tulong na din ni Marie. Hindi rin kumalat ang balita dahil mukhang walang alam si Trixie sa mga nangyari. Napagdesisyon na ni Crisel na sa halip na mag-aral sa normal na paaralan, mag-homeschool na lang siya para lalo siyang makapag-focus sa kanyang anak dahil hindi rin naman biro ang maging isang ina. Mabuti na lang at may tumutulong sa kanyang mga kasambahay. Kaya kahit papaano, may katuwang siya sa pag-alaga ng anak. Ngunit ang buong akala niyang tahimik na buhay ay mapapawi na lang bigla nang muling magparamdam sa kanya ang lalaking nakabuntis sa kanya. Pinilit niyang iwasan ang mga tawag at mensahe nito, ngunit hindi niya aakalaing hindi ito sasapat para hindi na muling mag-cruise pa ang mga landas nila ni Gino. Isang araw, nagpasama si Crisel kay Marie para bumili sa plaza ng mga damit para kay Krisa. Iniwan niya ang bata dahil medyo marami ang bibilhin niya at wala na silang ibang kasama. Ang ganda nito, sabi ni Crisel habang nakangiti at ipinakita kay Marie ang damit. Napangiti naman ito at kinuha mula sa kamay niya. Inusisa iyon ang nakangiti. Ang ganda nga, bagay na bagay ito sa kanya. Bibilhin mo ba? Aba oo, bibilhin ko. Parang depensang pagkakasabi pa nito. Natawa naman si Marie dahil sa reaksyon ni Crisel. Nang matapos na sila mamili ay umupo muna sila sa isang bistro table at umorder ng inumin. Dito muna nila gustong magpalipas ng oras dahil wala naman silang gagawin masyado.
Pumila si Crisel sa Starbucks at ilang minuto, nabigla siya nang may kumausap sa kanya. Crisel? Pamilyar na boses ang nadinig niya. Nang mag-angat siya ng tingin at maialis ang atensyon sa cellphone, nanlaki ang mga mata niya kung sino ito. Crisel, ikaw nga! Bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Sinubukan kong mag-reach out sa'yo. Sabi pa ni Gino. Mabilis na umiwas ng tingin si Crisel at huminga ng malalim. Hindi kita kilala, layuan mo ako. Sagot niya sa lalaki. Nanginginig siya pero hindi niya alam kung bakit. Kausapin mo naman ako. Hindi kita tinakasan at tinakbuhan. Pakinggan mo naman sana ako. Mahina, pero nararamdaman ni Crisel ang awa sa bawat salitang inilalabas nito. Punong-puno iyon ng sinseridad. Natagpuan niya na lamang ang sarili na kasama niya ito palabas ng coffee shop. Gusto niyang marinig ang mga paliwanag ni Gino kahit pa hindi niya naman ito kailangan. Maging si Marie nagulat ng pagbalik ni Crisel, kasama na nito ang binata. Anong meron? Tanong ni Marie sa kanila. Umupo ang dalawa at ipinaliwanag kung bakit sila magkasama. Nang makumbinsi nila ito na nagkasalubong lang talaga sila sa loob ng coffee shop, pumayag na si Marie na mag-usap silang tatlo. Pero hindi pa rin ito kumbinsido na walang balak si Gino na masama kay Crisel. Ipinaliwanag ni Gino ang lahat ng nangyari. Hindi naman ito malayo sa posibleng dahilan. Ayon sa kanya, natakot lang din siya at hindi alam ang gagawin kung kaya ilang buwan din siyang hindi nagparamdam. Pinalayas daw siya matapos niyang aminin ang responsibilidad na kailangan niyang kaharapin. Mabuti na lang, hindi tinigil ng mga ito ang bank account at credit cards niya kaya malaya pa din siyang namumuhay ng maayos. Humihingi si Gino ng pagkakataon kay Crisel na sana bigyan pa siya ng isang pagkakataon. Aayusin nila ang pamilya na dapat meron sila. Pero agad na tumutol si Marie. Kahit anong sabihin ni Gino, kinokontra niya ito. Ramdam ni Marie na si Crisel ang talo kapag naniwala na naman siya dito. Natapos ang usapan nila at naiwang nakatulala si Crisel. Nang makauwi na siya doon siya nag-isip. Kumbinsido siya at kita niya sa mga mata ni Gino na seryoso itong bubuuin ang kanilang pamilya. Sa sobrang kumbinsido niya ay hinayaan niyang sarili na i-entertain ng binata na naglagay sa kanya sa sitwasyon kung nasaan siya ngayon. Ilang linggong inilihim ni Crisel na malaya silang nakakapag-usap ni Gino dahil ang pagkakasabi niya kay Marie, hindi niya na ito kakausapin. Nagkapalagayan sila ng loob at ramdam ni Crisel na sincere na ito sa mga sinasabi. Hindi inaakala ng mga tao nasa paligid niya, lalong-lalo na si Marie na siyang nakakaalam sa mga nangyari sa kanya, na makagagawa ito ng bagay na ikagugulat ng lahat. Isang gabi, abala si Crisel sa pagpapasa ng schoolworks niya. Maaga mang umuwi si Melissa at George ay tila wala pa ring bonding na nagaganap sa kanila. Pero hindi na katulad ng dati ang pakiramdam ni Crisel. Hindi na big deal sa kanya kung mag-usap man sila o hindi. Ang buong focus na lang ng atensyon niya ay ang sarili at ang anak. Ilang saglit pa ay lumapit sa kanya si Manang Susan. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa labas. Gino daw po ang pangalan. Sabi ni Manang Susan. Nang marinig pa lang ni Crisel ang pangalan ng naghahanap sa kanya ay agad itong napaangat ng tingin at tumayo. Bakit daw po? Tanong pa nito. Wala pong sinabi. Sagot ni Manang Susan. Ngumiti lamang si Crisel at binuksan ang pinto. Paglapit niya sa may gate at nang buksan ito, sinalubong siya ng yakap at halik ni Gino. Bakit? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Crisel. Humiwalay naman si Gino sa pagkakayakap. Tara na! Nakangiting sabi nito. Nagtatakang tinitigan ni Crisel ang mga mata ng binata. Tara saan? Bakit nagmamadali ka? Pinigilan ni Crisel ang sarili na basta nalang sumunod kay Gino. Huminto din naman ito at ibinalik ang sarili sa pwesto. Buuin natin ang pamilya natin, Crisel. Tanggap kong napalayas ako dahil alam ko at gusto ko ring magpakaama. Kaya magtana na tayo. Nagmamadaling sabi ni Gino. Hindi makapagsalita si Crisel. Nagulat siya sa mga nangyayari. Hindi siya makapagdesisyon dahil hindi man lang sumagi iyon sa isip niya. Matagal niyang tinitigan ito pero parang hindi naman nagbibiro at mukha talagang seryoso. Alam niyang malaking desisyon ang kanyang gagawin pero dahil gusto niyang mabuo ang kanilang pamilya at paninindigan naman pala siya ni Gino,
Napagpasyahan niyang sumama na dito. Nang magkasundo silang dalawa sa kung anong gagawin, isinagawa na nila ang plano. Hinintay ni Gino si Crisel sa di kalayuan para hindi sila mahalata ng kahit na sino. Pagpasok ni Crisel ay binuksan niya agad ang kwarto ng mga magulang. Nakita niyang mahimbing nang natutulog ang mga ito. Yun na din ang hudyat na kailangan niya nang umalis. Hindi niya na isinarado ang pinto ni Melissa at George. Nag-impake na siya ng mga gamit at iilang damit na pambata. Wala nang ibang dahilan para mabuo sila kundi isama si Krisa. Wala naman siyang gusto kay Gino dati, pero simula nang magkaroon ulit sila ng komunikasyon ay tila nahulog at napaniwala na naman siya ng binata. Gumawa siya ng isang malaking desisyon na pagsisisihan niya bandang huli. Desisyon na sisira sa buhay niya. Kinuha niya ang anak niya sa higaan at binalot ito sa kumot. Nang palabas na siya, lahat ng kasambahay ay naalarma kung saan siya pupunta. Inulan ng samot-saring katanungan, ngunit isa lamang ang pinagsabihan niya. "Ma'am, wag ho kayo sumama sa kanya. Alam niyo naman ang nangyari noon. Magagalit ho ang mama at papa mo." Pagmamakaawa ni Manang Susan. Hinawakan pa nito ang pulsuhan ni Crisel pero marahan itong tinanggal ng dalaga. "Kung nasa sitwasyon ko ikaw ngayon, Manang Susan, alam natin pareho na mas gugustuhin mong mabuo ang pamilya mo kaysa sa marangyang buhay. Ikaw na po ang bahalang magsabi sa kanila, ha?" Habilin pa ni Crisel. Iiling-iling naman ang matandang kasambahay. Pareho silang napalingon nang makita ang ilaw ng motor ni Gino. Wala silang susuotin na helmet kung kaya napatingin siya sa anak na karga. "Delikado yan. Wala kayong helmet," komento pa ni Manang Susan. Tiningnan ni Crisel ang anak. Dito niya napagdesisyonan na iwan na lamang ito upang hindi mapahamak. At kung may mangyari man, siya lang ang maaapektuhan. Iniwan ni Crisel kay Manang Besi Krisa at hindi na nagpapigil. Malaya siyang sumama kay Gino at mas piniling maging masaya kasama ito. Nang mabalitaan ni Melissa at George ang nangyari, ilang beses nilang hinanap si Crisel. Kinausap at kinumbinsing umuwi pero ayaw talaga nito. Masaya na daw siya sa buhay na meron siya kaya ayaw niya nang bumalik. Hindi naman nagsisinungaling si Crisel nang sabihin niya ito dahil totoo namang maayos ang buhay niya kasama si Gino. Nang mapagtanto ng mag-asawa na wala na silang magagawa kung ito ang pasya ng kanilang anak, pinangakuan nila itong hindi ititigil ang credit card na hawak ni Crisel para may magamit ito sa pang-araw-araw. Pero sa una lang pala iyon. Dahil ang masasayang plano, pangarap sa buhay na meron sila na wala nang napakabilis. Ang magandang samahan na akala ni Crisel ay mananatili habang buhay, nawala at nagbago na lang bigla. Nagsimula silang magkaroon ng pangalawang anak, 1 taon matapos nilang magtanan. Kasabay ng panganganak ni Crisel kay Carlo ay ang pagiging pabaya ni Gino. Sa kabila noon, nagtiis si Crisel para lang may kilalaning ama ang kanyang anak. Nang mga panahong iyon, tanging ang credit card ni Crisel ang bumubuhay sa kanila. Dahil si Gino, tinanggalan na ng access ng mga magulang nito. Matagal na hinayaan ni Crisel ang pag-uugali ni Gino. Hindi siya nagsalita, hindi niya ito sinaway at hindi niya pinakialaman ang mga gusto nitong gawin, kahit pa pagod na siya. Isang gabi, tuluyan na nga sumabog si Crisel. Nagsalita siya tungkol sa pambababae nito, paggastos ng pera ng magulang niya, at ang pag-uwi nito ng gabing-gabi o madalas umaga na. "Ano ba kasi ang gusto mong mangyari?" tanong sa kanya ni Gino. Binitiwan ni Crisel at marahang inilapag ang bata bago patulan ito. "Maging ama ka naman sa anak natin. Maging maayos na asawa ka naman. Bakit kailangan mong maging ganito? Ang pangako mo sa akin magiging masaya tayo. Pero tingnan mo, anong nangyari?" "Masaya? Paano tayo magiging masaya kung puro kadada? Puro pagpigil ang ginagawa mo sa akin. Mga bata pa tayo. Dapat i-enjoy ang buhay." Sigaw na naman ni Gino pabalik. Hindi makapaniwala si Crisel sa sinabi nito. I-enjoy ang buhay? Bata pa tayo? Pero baka nakakalimutan mong choice nating magkaanak tayo. Buntis ako, tandaan mo. Puro kawaldas ng pera. Galit na sabi ni Crisel. "Ayusin mo pananalita mo. Ayusin mo, Crisel, at baka hindi kita matansya at masaktan pa kita. Ano naman sa'yo kung nagwawaldas ako ng pera? Para namang pera mo to. Pera to ng magulang mo. Kasi
Naaawa sa'yo't malandi ka. Insulto pa sa kanya nito. Hindi na nakapag-isip ng matino si Crisel at nasampal niya ng malakas si Gino. Nabigla na lang siya nang hinawakan ito ng mahigpit ang braso niya. Lasing ito, kaya alam ni Crisel na magagalit ito. Pero ang hindi niya alam, mas malala pa pala ang mararamdaman niya. Sinampal siya pabalik ni Gino at itinulak sa sahig. Wala kang karapatan. Tandaan mo yan. Choice mong sumama. Kaya may choice din akong perahan ka. Sigaw pa nito. Hindi pa ito nakontento at tinadyakan si Crisel kahit na alam nitong buntis pa siya. Sa kadahilan ng lasing ito at walang matinong pag-iisip, pinagpatuloy ni Gino ang pangiinsulto sa kanya at sinira pang ilang mga gamit. At ang malungkot pa roon, wala nang ibang magawa si Crisel kung hindi ang umiyak na lamang. Kinabukasan, mukhang alam naman ni Gino ang nangyari dahil panay sigaw ito. Hindi rin ito nagsorry sa kanya at umalis na lamang bigla. Nagpatuloy ang ganoon, naging pang-araw-araw na interaksyon nilang dalawa kung kaya hindi na alam ni Crisel kung papaano pakikisamahan ng kasintahan. Nang mga sandaling iyon, punong-puno siya ng pagsisisi. Panay pagdarasal ang ginagawa niya. Hanggang sa isang araw parang tinulungan siya ng pagkakataon upang makalaya sa sitwasyon na kinasasadlakan niya. Nakarinig si Crisel ng malakas na katok sa pinto habang hawak ang kanyang anak na umiiyak. Gino! Gino, pakitingnan mo nga muna sino yung kumakatok. Sigaw ni Crisel pero wala man lang siyang narinig na sagot mula rito. Maya-maya, nakarinig na naman siya ng sunod-sunod na katok. Gino, paasikaso nga, kita mo namang abala ko sa pag-aalaga ng bata, di ba? Maya-maya, napilitan na si Crisel na buksan ang pinto. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya si Gino na naglalaro lang sa sala na parang walang naririnig. Imbes na magsalita siya ay bumuntong hininga na lang at nagtungo sa pintuan. Pagbukas noon, tumambad sa harapan niyang mga pulis. Magandang araw, andyan ba si Gino Lacon? Tanong ng isang pulis. Nilingon ni Crisel si Gino na abala sa cellphone. Magandang araw din po, nandito po siya. Mahinhin na pagkakasabi niya sa mga ito. May warrant of arrest kami dahil sa illegal paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kasabay na din ang pagbangga niya sa isang private property. Ngayon lang kami nagkaroon ng balita tungkol sa kanya. Sabi pa ng pulis nang maiabot ang papel kay Crisel. Dahil nabasa niya na meron talagang warrant of arrest, wala siyang nagawa kundi papasukin ng mga ito. Agad namang dinakip ng mga pulis si Gino at pinosasan. Sinubukan pa nitong tumakas pero hindi niya na nagawa. Bago makalabas ng bahay, nagmamakaawa si Gino kay Crisel. Ayon dito, inosente daw siya. Naawa man pero umiling siya at ipinakitang hindi siya handang tulungan ito. Para kay Crisel, isa yung senyales. Dapat na siyang umuwi sa kanila at baguhin ng tuluyan ang kanyang buhay. Ilang buwan ang lumipas at ang matagal niyang pinag-iisipan ay matutuloy na. Dahil matapos niyang mga anak, naghintay lang siya ng ilang araw at bumiyahe na sila pabalik ng Maynila. Grabe ang kabang nararamdaman niya. Hindi niya akalaing babalik siya sa tahanang tinakasan niya at ngayon muli siyang kakatok para sa pangatlong pagkakataon. Nang makita siya ng mga yaya, hindi nagdalawang isip ang mga ito na papasukin siya at ihatid sa kanyang mga magulang. Mabuti na lamang nandun ang mga ito. Gulat na gulat si Melissa at George nang makita siya. Matagal na nilang hinahanap si Crisel pero eto talagang ayaw magpakita. Crisel? Humakbang si Melissa at hinawakan ng pisngi ng anak. Tila nangingilid ang mga luha nito. Mga anak mo ba ito? Pinunasan ni Crisel ang mga pumatak na luha at saka sumagot. Opo, anak namin ni Gino. Masakit mang sabihin at halos mag-crack na ang boses niya pero nilakasan niya ang kanyang loob. 3 na palang apo namin. Pumasok kayo. Pasok. Sabi ni Melissa at saka sila tumuloy. Doon ay nagkaroon sila ng pagkakataon na maupo ng mahinahon at tingnan ang bawat isa kung gaano kabilis ang panahon. At nasa sitwasyon na sila kung saan pinag-uusapan ang mga kamalian na gusto nilang itama. Puno ng sinseridad ang paghingi ng tawad ni Melissa at George dahil sa malaking pagkukulang nila sa kanilang anak. Mas lalo na si Melissa na sinubok na pagtakpan ng pagkakamali ng isa pang pagkakamali para sa sariling benepisyo. Inamin din ng mag-asawa na nag-uunawaan na nila kung bakit umalis si Crisel dahil hinahabo lamang niyang itinuturing nitong saya na akala niya ay tama at mabuti. Napagtanto nila na hindi kailangan ng pera o luho ni Crisel kundi ang dating sila na nagpapakamagulang sa kanilang anak. Samantala,
Humingi rin ng tawad si Crisel sa pag-ulit ng mga pagkakamali niya at tumatak sa isipan niya sa araw-araw ang sambit ng kanyang ina na kapag nadapa siya ay walang ibang sasalo sa kanya kundi ang sarili niya at ang kanyang mga magulang. Masyado siyang nagpadala sa mga bagay na ipinangako sa kanya ni Gino na hindi niya man lang naisip kung tama ba ang ginawa niya o nakakabuti bang sumama siya rito. Ang inakala niyang saya na meron sila, mapapalitan pala ng pagmamaltrato, pag-abuso at galit habang nagsasama sila. Bilang isa na ring magulang, napagtanto ni Crisel ang lahat ng kanyang pagkakamali bilang isang anak. Naging matigas ang kanyang ulo at naging rebelde na hindi naman dapat. Kung sana lamang ay pinili niyang maging mas mabuting anak para mapansin ang kanyang mga magulang kaysa gumawa ng kung ano-ano at sumama sa kung kani-kanino, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin siya dahil nagkaroon siya ng mga anak. Matapos ang kanilang usapan ay lumabas si Krisa na ngayon ay mag-aapat na taong gulang na matapos niyang mawala ng ganoon katagal. Krisa? Anak ko? Iyon lang ang nasambit ni Crisel bago mahigpit na niyakap ang anak. Hindi niya akalaing nagawa niya ang bagay na iyon. Galit na galit siya sa kanyang mga magulang dahil para bang wala itong pakialam sa kanya. Pero siya mismo, nagawang iwan ang sariling anak. Simula ng araw na iyon, nagbago ng lahat. Bumawi ang mga magulang ni Crisel sa kanya at sinuportahan ito sa mga kagustuhan niya. Habang si Crisel, bumalik sa pag-aaral at pinagsasabay ang pagiging ina. Hindi na sila nahiyang ibulgar sa maraming tao na may anak na ito, kung kaya malaya nang nakakagalaw silang lahat. Isang araw, bumisita si Crisel sa kulungan para kausapin si Gino. Hindi para palayain, kundi para patawarin. Sorry, Crisel. Sorry talaga sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Ngumiti naman si Crisel bago nagsalita. Ayos lang. Ang dapat mong gawin ay ang pagbayaran ng mga batas na nilabag mo. Pinapatawad kita, Gino. Pero hindi ako nandito para palayain ka. Dahil napagtanto ko na para mapalaya ko ang aking sarili, kailangan kong patawarin ka at ang sarili ko. Bahala na ang batas sa'yo. Sabi ni Crisel bago tumayo. Nagmamakaawa sa kanya si Gino pero nanindigan siya. Tapos na siya sa mga pagkakamali niya. Tapos na siya sa mga maling desisyon at hinding-hindi niya na uulitin pa. Sa harap lang ang tingin at hindi na siya ulit lilingon pa, ngayong natutunan niya na ang mga bagay na matagal niya na sanang nalaman. Ngayon, pipiliin niyang maging mabuting ina, mabuting anak at mabuting mag-aaral. Gusto niyang makagraduate nang sa gayon magkaroon siya ng maayos na trabaho. Alam niya sa kanyang sarili na hindi naman pwedeng habang buhay ay nakasandal na lang siya sa kanyang mga magulang. Oo nga't siyang solong anak, pero iba pa rin yung may sarili siyang trabaho. Ngayon, mas nauunawaan niya na ang pinupunto ng kanyang mga magulang na nagtatrabaho lang naman ito para sa sarili niyang kapakanan. Ganoon din naman sina George at Melissa. Totoo naman na para sa kanilang anak ang lahat ng ginagawa nila. Nagpundar sila ng negosyo, ng mga ari-arian at naibigay ang lahat ng mga pangangailangan nito. Pero nakalimutan nila na bago ang material na bagay, sana, oras, pagmamahal at atensyon muna ang ibinigay nila kay Crisel. Muli, ito po si Skylar Guro at sana muli na naman kayong may natutunan sa kwento natin ngayon. Sa mga nais pong magbahagi ng kwento, pwede nyo po kaming i-message o i-email. Ilalagay ko na lang po ang link sa ibaba ng video na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.